Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-OK. Good morning, lungsod ng Olongapo. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang pinalakas through online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Patrolman Danilo Flores Jr. mula sa City Community Affairs and Development Unit. At ako naman po si Police Staff Sergeant Jeremy Balangkit mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. Ito ang Balitang Pulis Gapo. Muli, happy Thursday mga ka-OK at sa ating mga listeners, sana safe ang lahat. Kaisa ang bawat Pilipino at mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing mapaganda ang kaugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programa at activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito po yan sa ating lungsod. Sa pamamagitan ng ating PNP activities, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagkakasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Abangan din po ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad natin mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnay sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim yan ng pamumuno ng aming bagong Acting City Director, Police Colonel Leonido S. Maniago Jr. At sa pagkakasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakibat ang ating mga kapartner agency upang maabot ang ating kababayan. Yes, at sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula March 16 to March 22, 2026. Bilang bahagi ng ating previous week, sa kabuuan, meron po tayong 16 total arrested. Ang Olongapo City Police Office sa pangunguna po yan ni Police Colonel Leonido Maniago mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 8 drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office. Mula sa matagumpay na isinagawang 8 anti-illegal drug operations, kung saan nakapagkumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuang standard drug price na 24,086 pesos and 36 centavos. 4 na wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkahiwalay na ikinasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling, ay mayroon po tayong 4 na arestado sa isinagawang operasyon. 8 operasyon, 8 individual arestado sa Olongapo City. Umabot sa 8 magkakahiwalay na operasyon ng isinagawa ng kapulisan sa lungsod ng Olongapo na nagresulta sa pagkakaaresto ng 8 individual na sangkot sa iba't ibang paglabag sa batas. Kabilang sa mga operasyong ito ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest laban sa mga wanted person at mga bypass operation kontra illegal na droga sa iba't ibang barangay sa lungsod. Sa mga isinagawang operasyon, nakumpiska ang hinihinalang shabu at iba pang ebidensya, habang iba naman ay naaresto batay sa umiiral na mga warrant na inilabas ng hukuman. Ang mga naarestong individual ay idinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa kakaukulang dokumentasyon at pansamantalang pagkakakulong at nakatakdang hihaharap sa kinaukulang hukuman para sa kaukulang proseso.
At para naman po sa ating manhunt operations. 2 wanted person arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Olongapo City. 2 individual na may kinakaharap na kaso ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng kapulisan sa lungsod ng Olongapo. Bandang alas 10 ng gabi noong March 19, 2026, inaresto ng tracker team ng Police Station 3 ang isang 36 anyos na lalaki sa kahabaan ng Magsaysay Drive, Barangay East Tapinac. Ang pag-aaresto ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa batas pambansa bilang 6 na may piyansang 6,000 pesos. Sa ilalim ng TIP Control number 1-2026-023 ng Pro 3 Ocpo PS3. Ang akusado ay kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng Police Station 3 at ihaharap sa hukuman. Samantala, bandang alas 12 naman ng tanghali noong March 20, 2026, isang 30 anyos na babae ang inaresto sa 22 Place, Barangay West, Bahak-Bahak ng tracker team ng Police Station 1 sa tulong po yan ng City Intelligence Unit. Siya ay nahaharap sa kasong pagnanakaw na may piyansang 10,000 pesos. At matapos naman po ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Police Station 1 para sa dokumentasyon at ihaharap po yan sa kinauukulang hukuman. Pulis ka po, mas pinaigting ang kampanya kontra droga, 2 arestado. 2 sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na bypass operation na isinagawa ng kapulisan sa lungsod ng Olongapo noong gabi ng Marso 19, 2026. Sa unang operasyon ay sinagawa bandang 8:25 ng gabi sa barangay New Kalalaki, matagumpay na nadakip ang isang lalaking nasa hustong gulang na kabilang sa watchlist ng pulisya. Nakumpiska mula sa kanya ang 3 sachet ng shabu. Ang operasyon ay isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit o CSDEU ng Police Station 3. Samantala, bandang 9:40 ng gabi naman, isa pang operasyon ang sinagawa sa barangay New Cabalan kung saan naaresto ang isa pang suspect na kabilang din sa watchlist. Na-recover mula sa kanya ang 3 sachet na ipinagbabawal na gamot matapos ang isinagawang bypass operation ng SDEU ng Police Station 4. Ang 2 operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kani-kanilang himpilan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Habang ang mga naarestong individual ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At para naman po sa karagdagang balita mga ka-OK, babaeng wanted sa kasong pagnanakaw, arestado sa Olongapo City. Inaresto ng mga operatiba ng tracker team ng Police Station 1 sa pakikipagtulungan ng City Intelligence Unit ang isang 30 anyos na babae bandang alas 12 ng tanghali noong March 20, 2026 sa 22 Place, Barangay West Bahak-Bahak, lungsod ng Olongapo. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest laban sa akusado para sa pagnanakaw na may criminal case number 178-25. Ang nasabing warrant ay inilabas ng hukuman noong Hunyo 5, 2025 na may nakatakdang piyansang 10,000 pesos. Matapos ang pag-aresto ay dinala ang akusado sa Police Station 1 para sa kaukulang dokumentasyon at ihaharap ito sa kinaukulang hukuman. At para naman sa ating community engagement at iba pang aktibidad sa mga nakalipas na araw, pinangunahan ni Acting Director Police Colonel Leonido S. Maniago Jr. ang serye ng ugnayan sa barangay sa iba't ibang panig ng lungsod. Layunin ng nasabing aktibidad na paigtingin ang koordinasyon sa pagitan ng kapulisan at ang mga opisyal ng barangay. Nakatuon din ito sa pagtalakay sa mga isyu ng kapayapaan at kaayusan at nagpapatibay ng ugnayan sa komunidad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat mamamayan. Sa kanyang pagbisita sa 10 barangay, binigyang diin ni Police Colonel Maniago Jr. ang kahalagahan ng pagtutulungan ng Philippine National Police or PNP at ng mga lokal na leader. Ayon sa kanya, ang aktibong pagkikilahok ng mga komunidad ay may malaking papel sa pagpigil ng krimen at sa mga epektibong pagpapatupad ng batas. At aasahan na ang 7 barangay na hindi pa nabisita ay pupuntahan ng ating City Director sa mga susunod pang araw. Ayan mga ko-OK, magbabalik ang ating balitang pulis gapo matapos ang ilang paalala.
mananatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Ayan, at muli po nagbabalik ang inyong balitang pulis gapo. Dito lamang po yan sa DWOK FM 97.5. At kanina lamang po ay nabanggit ang ilan sa mga accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo po nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyong publiko ng Pulis Gapo. At partner sa aspeto ng Enhanced Managing Police Operation ng EMPO sa ilalim ng PNP Focus Agenda, patuloy ang ating agresibong kampanya. Matagumpay nating nadakip ang 16 individual nitong nakaraang linggo at nakasamsam ng mahigit 24,000 halaga ng illegal na droga. Patunay ito na hindi tayo natutulog sa ating mga tungkulin. PNP mas pinatibay ang moralidad at kalusugan ng mga pulis. Binigyan diin ng ating Acting City Director, Police Colonel Junido S. Maniago, na ang kahalagahan ng paghubog sa karakter ng bawat alagad ng batas sa pamamagitan ng programang Moral and Welfare. Naniniwala ang hanay na ang paglilingkod sa bayan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng malinis na puso at malusog na pangangatawan. Sa pakikipagtulungan sa mga life coaches, nagsasagawa ang ating mga pulis ng mga spiritual session. Layunin ito sa palalimin ang kanilang pananampalataya at moralidad. Ang pulis ay may takot sa Diyos at ang pulis ay may tapat sa kanyang sinampaang tungkulin. Bilang bahagi ng recreational activity, regular ding isinagawa ang Zumba session upang mapahalagahan ang pisikal na kalusugan at mental na kapakanan ng bawat miyembro. Disiplina sa hanay, regular na drug test isingawa. Bilang bahagi ng integrity monitoring, mahigpit na pinatupad ng ating Olongapo City Police Office. Yes, sa pangunguna po yan ng aming Acting City Director. Leonido S. Maniago Jr. Ang regular na biglaang drug test para sa lahat ng mga tauhan nito. Layunin ng hakbang na ito ang mapanatili ang integridad, tiyakin na ang bawat pulis na nagpapatupad ng batas ay malinis at hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Magbigay ng tiwala sa publiko, ipakita ng mga alagad ng batas sumusunod sa pinakamataas na pamantayan ng disiplina. Maging halimbawa, patunay na ang nagpapatupad ng batas ay sila ring sumusunod sa batas. At yan, sa loob lamang po ng 7 araw, kitang-kita natin mga partner ang napaka-aktibo po ng ating City Director. Walang iba po yan kundi si Police Colonel Junido S. Maniago Jr. sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Nito lamang pong nakarang araw sa kanyang pagbisita sa iba't ibang barangay at sa kanyang nasasakupan bilang bahagi po ng kanyang kortesiya. Binigyan diin po dito ng mabilis at mabisang koordinasyon, pakikipagtulungan ng komunidad sa Olongapo City Police Office sa pagpapanatili po yan ng kaayusan at kapayapaan. Kanya rin binisita po ang iba't ibang departamento, katulad po yan ng Department of Tourism at Management Civic Center 911, Department of Agriculture, SBMA Law Enforcement Department at iba't ibang pong ahensya dito po yan sa lungsod ng Olongapo. Bukod po sa barangay, binisita rin ng iba't ibang binisita rin syempre ang mga iba't ibang stations po dito po yan sa lungsod ng Olongapo. From Police Station 1 to Police Station 6 talaga pong inikot po yan ng ating Acting City Director. Hindi rin natin kinalilimutan ang ating mga kagamitan sa management of resources. Mayroon tayong weekly inspection para sa maintenance ng ating mga sasakyan. Sinisiguro nating laging nasa kondisyon ng ating mga mobility asset upang maging mabilis ang ating pagresponde sa inyong mga tawag. Kasabay nito ang ating patuloy na community support kung saan katuwang natin ang bawat sektor ng lipunan sa iba't ibang aktibidad ng kapulisan. Lahat ng ito ay bahagi ng ating mithiing bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Makaasa kayo na ang OCPO ay patuloy na maghahandog ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Ayan, at sa pagpapatuloy naman po mga ka-okay, ay dumako naman po tayo sa pamimigay ng safety tips para po sa ating na talaga naman pong kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan, ngunit sa kabila ng ating pagpupunyagi, patuloy pa rin pong umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad. Isa na po rito ang pagnanakaw. 10 tips po para sa iwas nakaw. Maging alerto. Iwasang nakatutok po sa cellphone habang naglalakad sa kalsada. Ayan, napakahalaga nito partner kasi usually ang ginagawa po ng mga ng mga mamamayan ngayon is masyado po tayo nakafocus sa ating mga cellphone. Nakatutok sa cellphone habang naglalakad. Yes, hindi po natin alam kung sino na yung mga nasa paligid natin. At pangalawa nga dito partner ay ang bag po ay dapat nasa harapan. Lalong-lalo na po kung kayo ay nasa matataong lugar. Lagi pong isuot ang bag sa harap ng katawan para po nakikita po natin kung sakasakaling meron man mandurukot sa loob ng ating bag na monitor po natin siya. Siyempre, ang sunod din dito po ay iwas display po. Huwag magsuot ng mamahaling alahas o maglabas ng malalaking pera sa publiko. Kung hindi naman po kinakailangan, magdala lang po tayo ng sapat na halaga. At sa ating mga alahas, lalong-lalo na po kung ito ay mga bulky. Naku, sa panahon po ngayon, ang hirap po ng buhay, huwag muna po nating i-flex. Itabi po muna natin. Ayan. Kandado agad. Ayan po, siguraduhin laging nakalak ang pinto at bintana ng bahay. Kahit po may tao sa loob, lalong-lalo na po kung tayo po ay matutulog na. Siyempre, kailangan siguraduhin po dapat nating nakalakyan. Iwas sa madidilim. Hanggat maaari, huwag dumaan sa mga iskinita o lugar na walang ilaw. Kasi hindi natin alam kung gaano po tayo kasi lalong-lalo na kapag dadaan po tayo dito. Kung no choice ka naman or dadaan ka talaga sa madilim na lugar, gumamit na lang ng flashlight sa cellphone. Yes, tingnan po muna natin kung safe. Yes. 'Di ba? Bago po tayo dumaan. Siyempre, bulsa check. Huwag ilagay ang pitaka sa likurang bulsa ng selyana. Ilagay po ito sa loob ng bag o harapang bulsa. Ayan, huwag tayong pakakampante mga ka-okay. Huwag po nating ilalagay ang ating mga wallet sa ating likod na bulsa. Katulad nga po ng sinabi dito po sa harapan para po ramdam natin na safe pa po ang ating wallet. Ayan. Ano susunod partner? Ang sunod naman ay empty car. Huwag din nating iwan ang ating mga anumang gamit o kakagagaya ng laptop, bag o barya sa ating mga kotse dahil ito ay takaw mata sa mga magnanakaw. Yes, partner. Usually kasi nangyayari yan, yung mga basag kotse, yung mga basag salamin na kung saan kapag nakikita po ng mga perpetrator na may laman po ang loob ng kotse, talaga sinasadya nilang wasakin para makuha po nila yung mga mahalagang bagay na nakalagay po sa ating sasakyan. Kaya kung meron po tayong mga kagamitan, mas maigi pong huwag na nating iwanan sa loob ng sasakyan. Ayan, next nga din partner ang social media privacy. Huwag i-post online kung kailan walang tao sa inyong bahay. Huwag nyo na ipopost sa social media kung kunyari magpa-0.5 kayo, tapos ipopost nyo kung saan kayo pupunta, malalaman agad ng mga magnanakaw yun kung na walang tao sa bahay nyo. Yes, parang binibigyan lang natin sila ng dahilan or binibigyan natin sila ng pagkakataon kung kailan sila pwedeng lumusab. Yes, pumunta sa ating bahay. At ang susunod nga partner is mag-ingat sa salisi. Maging mapagmatsyag sa mga taong sadyang nanggigit-git o nagpapabagsak ng gamit sa tabi mo. Ayan. Kung kahina-hinala naman yung kilos ng isang tao at na hindi natin talaga kakilala, maging alerto po tayo. Ayan. Next partner? Isumbong agad sa 911 kung may mga particular kayo na nararamdaman na kayo nahinala, isumbong nyo agad sa 911 para agad na ma-actionan namin. Yes. Lumapit sa pinakamalapit na pulis kung may napansing kahina-hinalang tao. Yan ang pinakamahalaga partner. Para po makahingi tayo ng agarang tulong or agarang aksyon. At ayan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po tayong lahat mga ka-okay. Ayan, at magbabalik ang balitang pulis gapo matapos po ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Ang balitang pulis gapo. Ayan partner, bago po tayo bumalik sa ating mga ibabalita, syempre mag-greet ka muna sa ating mga celebrant kung meron kang gustong batiin partner. Yes, meron akong babatiin sa isa sa mga klasiko. Patrolman Raven Falarca, happy birthday sa'yo. Nung nakaraan nagpakain ka ng adobo at ng maha. Sobrang sarap ng mga Raven.
Ayan, meron pa ba partner? Kung may mga gusto ka pang batiin? Tsaka yung mga pamilya ko dyan sa Bulacan, sana maayos lang kayo dyan. Ayan. Siyempre, binabati ko rin ang aming chief ng Sikado. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Melencio Santos na nakalib ngayon. Sir, enjoy your leave. And of course, ang ating magandang PIO officer, Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. And of course, ang Sikado team na busy-busy ngayon dahil sa celebration po ng Women's Month. Kasama po nila ngayon na ang City Health Office na kasalukuyan nagkakandak po ng pap smear para sa ating mga Olongapo City ladies na officer, police officer. Ayan, sa pangunguna po ng ating Olongapo City Medical and Dental Unit na pinangungunahan po ni Police Captain Menes and Police Captain Balisi. Siyempre, katuwang din natin dito ang Olongapo Ladies Club. Ayan, partner. At para po, may mga gusto ko pang batiin, partner? Wala na? Wala naman. Okay. Siyempre. At yes, go Para partner. maging updated sa OCPO activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. At please give us your likes, comments, and shares para sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan nyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre kung saan po kayo nakikinig ngayon, 97.5 DWOK FM. Asa nais din pong mag-promote ng mga programang Sumbong Nyo Aksyon agad Lunes hanggang Biyernes 12:30, 1:30 p.m. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At ayan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan ang usaping kaligtasan na usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Patrolman Danilo Flores Jr. Muli, ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Junido S. Maniago Jr. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon. Kasama sina DJ Claire, DJ Miko, DJ Sunny, Sir Andrew, thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment, reports, and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito po sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Staff Sergeant Cherry May Balan Balangkit. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang po sa Balitang Police Gapo.